Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Upbit at ang activities sa market ni XRP. Ayan, ang Upbit ay isa pong pangunahing cryptocurrency exchange sa bansang South Korea na may malaking bahagi sa trading market ni XRP. At sa pagitan po ng March 25 at saka April 1, 2025 ay naitala po ng XRP KRW na trading pair sa update ang mahigit $2.5 billion na trading volume, kung saan ay mahigit sa 2.4 million transactions. Sa mga transaksyon ito, 61.3% ay mga sell orders. At ito po ay nagpapahiwatig ng malakas na selling pressure mula sa mga retail investors. Kaya ibig sabihin ay talagang marami po ang nagbebentahan. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung paano po nakakaapekto ang boot activity. Yan, may mga nagbo-boot po kasi at mga retail sell-off dito kay XRP. Yan, ayon po sa pagsusuri ay malaking bahagi ng mga transactions kay Upbit ay isinasagawa ng mga boots. Yan, ito po yung mga trading boots. Halos 53%. Yan, dami po, 53%, mahigit kalahati ng lahat ng mga lahat ng mga trades ay mas mababa sa 100 XRP. Kaya, ayan, ito po ay nagpapahiwatig ng automated trading. Samantalang ang malalakas na trades, yan, higit po sa 10,000 na XRP ay bumubuo lamang ng 0.6% ng kabuuang transaction. Yan, ipinapakita po nito na ang karamihan ng market activity ay nagmumula sa maliliit at madalas na trades na kadalasang isinasagawa ng mga boots. Yan, hindi po palang gumamit ng mga boots yung mga traders dito sa bansang South Korea, or particular is yung gumagamit dito kay Upbit. Yan, ngayon ay ano po ang epekto ng retail investors sa presyo ni XRP. Yan, bukod po sa boot activity ay lumalabas na ang mga retail investors naman ang pangunahing nagbebenta ng kanilang XRP holders. Ayan, yung mga retail investors yung talagang nagdudulot ng selling pressure. Ang medium-sized transactions ay nasa 100 hanggang 10,000 XRP. Ayan, at ito po ay may malaking bahagi sa selling volume. Ayan, nakikita natin dito sa chart. Ayan, meron po tayong bar chart dito. At ayan, ang malalaking transaction ay nag-aambag lamang ng 6 million XRP. Ayan, ang kabuuang market sell-off po ay umaabot sa 160 million na XRP. Ipinapahiwatig nito na ang mga whales o mga malalaking holders ay hindi po aktibo sa kanilang pagbebenta, kundi yung mga retail traders lamang ang pangunahing nagdudulot ng pagbaba ng presyo. Kaya paano pa kaya kung yung mga whales dito o yung mga malalaking holders ay nakisama na rin sa pagbebenta? Siguro ay talagang matinding selling pressure ang mararanasan ng market na XRP kapag nangyari yan. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang order flow sa presyo ni XRP? Ayan, ang pinakamalaking single trade nitong linggo ay isang sell order para sa 181,000 na XRP. Ayan, at ito po yung nagpasimula sa selling pressure. Ayan, 181,000 XRP ang binenta. Tapos mukhang yan na yung nagdulot ng panic selling. Yan, samantalang ang pinakamalaking buy order naman ay nasa 212,000 XRP na naganap malapit sa local price low na siyang nagpapahiwatig na may mga traders na sinasamantala ang pagbaba ng presyo upang bumili.
Kaya yan, talagang syempre kung pag bumabagsak rin itong si XRP ay may bumibili. Yan, may mga buyers na bumibili kapag bumagsak sa mababang presyo. Ang maliliit na transaction, mas mababa po sa 100 na XRP, ay nagpapakita naman ng stable volume pattern kung saan ay nagpapatunay ng tuloy-tuloy na presence ng mga boots sa market. Kaya ayan, mga boots. Samantalang ang medium-sized trades naman ay nagpapakita ng agresibong pagbebenta mula sa mga retail investors. Ayan. Ngayon ay ano po ang malalaking trades sa presyo ni XRP? Ayon po sa pagsusuri, ang mga trades na higit sa 100,000 XRP ay may maliit na epekto sa pagbabago ng presyo, kung saan ay may mga variations sa pagitan po ng negative 0.22% at positive 0.19%. Ipinapakita po nito na ang malalaking traders ay nag-ooperate ng may precision upang mabawasan ang slippage. Samantalang ang sell orders na mas mababa po sa 10,000 XRP ay may malakas na impluensya sa pagbabago ng presyo, kung saan ay nagpapahiwatig ng manipis na buy-side liquidity sa buong linggo. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang presyo ni XRP sa ngayon? Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.05, kung saan ay nakaranas po ito ng pagbaba na 0.02381% mula sa nakaraang closing price nito. Ang intraday high po nito ay nasa $2.10 at ang kanyang intraday low ay nasa $1.97. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. At yan, para sa atin bilang mga traders at investors na XRP, ay mahalaga pong maunawaan natin ang mga dynamics na ito sa international markets tulad po ng South Korea. Ang malakas po na selling pressure mula sa mga retail investors at mataas na boot activity kay Upbit ay maaaring magdulot ng pagbaba ng presyo ng XRP na siyang maaaring makaapekto sa halaga ng ating investments. Gayunpaman, maaari rin itong magpresenta ng oportunidad upang bumili po tayo ng XRP sa mas mababang presyo, lalo na kung naniniwala po tayo sa potensyal ng XRP sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang maaari nating gawin bilang mga Pinoy investors? Yan, mahalaga po para sa atin na manatiling updated sa mga galaw ng market at maunawaan po natin ang mga bagay na nakaaapekto sa presyo ng ating mga crypto holdings. Ang pag-aaral po sa mga trend tulad po ng boot activity at saka retail sell-off ay makakatulong upang tayo ay makagawa ng mas informed na decision sa ating trading at saka investment. At ayan, bilang panghuli ay ang dynamics po sa Upbit ay nagpapakita kung paano ang iba't ibang bagay, ayan, tulad po ng boot activity at saka retail sell-off ay maaaring maka-impluensya sa presyo ng isang cryptocurrency tulad na XRP. Kaya para sa atin, ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga upang tayo ay makapag-navigate ng epektibo sa volatile na mundo ng cryptocurrency trading. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.